Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Del Monte, may isang sakahan na kilala sa mga tanim nitong palay, gulay at prutas. Ang sakahan ay pagmamay-ari ni Aling Marta, isang byuda at dating guro, na ngayoy tumanda na at hindi na kayang magsaka mag-isa. Kasama niya sa bukid ang kanyang nag-iisang anak na si Lira, isang dalagang magsasaka na may mapagkalingang puso at masipag na kaluluwa. Si Lira ay 18 taong gulang lamang, ngunit sanay na sa gawaing bukid. Maaga siyang nagigising upang diligan ng mga pananim, pakainin ang mga alagang hayop, at bantayan ang lupaing iniwan ng kanyang ama. Maputi siya't may maamong mukha, at may matang tila laging puno ng pag-asa at determinasyon. Sa kabila ng kahirapan, hindi siya nawalan ng ngiti. Siya ang tanging pag-asa ng kanyang inang si Marta. Malawak ang kanilang sakahan, subalit kapansin-pansin na ito'y napapalibutan ng lupaing tinayuan na ng minahan ng isang mayamang negosyante na si Don Rogelio, isang kilalang sakim at mapang-abusong may-ari ng minahan ng ginto. Pinipilit nitong bilhin ang lupain ni Lira upang palawakin ang kanyang pagmimina, ngunit palagi itong tinatanggihan ni Aling Marta. Para kay Marta, ang lupaing iyon ay pamana ng kanyang asawa at ang tanging yaman ng kanilang pamilya. Ngunit hindi lang si Don Rogelio ang suliranin ng mag-ina. Sa kanilang mismong baryo, may isang kapitbahay na si Manding na kilalang magnanakaw ng pananim, manok at kung anuman ang maaari niyang ibenta sa bayan. Galit na galit si Lira sa kanya, ngunit pinipigilan siya ng kanyang ina na gumawa ng masama. Ang taong gumagawa ng masama, may kabayaran iyan, anak. Hayaan mo na si Manding, ani Aling Marta. Isang hapon, habang nagpapahinga si Lira sa ilalim ng punong mangga, may narinig siyang mahina at mahiwagang tinig mula sa damuhan. Miyaw, miyaw. Napatingin si Lira sa pinanggalingan ng tinig. Sa gitna ng damuhan ay may 2 kuting na tila ginto ang balahibo, kumikislap sa ilalim ng araw. Hindi siya makapaniwala. May kakaiba sa 2 kuting. Hindi ordinaryo ang mga ito. Isa ay kulay gintong dilaw at ang isa na may puti na may gintong pilak sa leeg at buntot. Lumapit si Lira. Nang tangkain niyang damputin ang isa sa mga kuting, bigla itong nagsalita. "Huwag kang matakot, Lira," ani ng puting-kuting. "Kami isinugo upang tulungan ka." Napaurong si Lira sa gulat. "Nagsasalita kayo? Sino kayo? Paano ninyo alam ang pangalan ko?" Sumagot naman ang gintong kuting na may malambot na tinig. "Kami tagapagbantay ng ginto sa ilalim ng lupaing ito. Matagal na naming binabantayan ang sakahang ito mula sa kasakiman ng mga taong nais itong angkinin." Nanlaki ang mga mata ni Lira. "Ginto? May ginto sa ilalim ng lupa namin?" Tumango ang 2 kuting. "Oo, ngunit hindi ito para sa kagaya ni Don Rogelio o Manding. Ang ginto ng lupaing ito ay para lamang sa taong may busilak na puso at marunong magbahagi sa kapwa." Hindi alam ni Lira kung maniniwala siya o hindi. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang may kakaibang liwanag na tila bumabalot sa paligid ng mga kuting. Isang mahiwagang enerhiya ang kanyang naramdaman. Mainit sa dibdib, ngunit payapa sa isip. "Lira," ani ng kuting, "darating ang panahon na susubukin ka ng kasamaan, ngunit huwag kang bibitaw sa kabutihan. Sa ilalim ng punong manggang ito, may nakabaong mutyang ginto. Kapag oras na, ito'y makikita mo." Hindi na nakaimik si Lira. Lumingon siya sa paligid, ngunit pagbalik ng tingin sa mga kuting, wala na sila, para bang naglaho sa alikabok ng hangin. Tumayo siya, pinisil ang kanyang bisig. Panaginip lang ba yon? Ngunit nang tumingin siya sa lupa sa tabi ng punong mangga, may maliit na ginintuang hibla ng balahibo ng kuting. Kinilabutan siya, totoo nga ang kanyang nakita. Sa gabing iyon, ikinuwento ni Lira kay Aling Marta ang kanyang nakita.
Ngunit hindi siya pinaniwalaan. Baka pagod ka lang anak. Magpahinga ka't bukas ay araw ng pagtatanim. Ngunit alam ni Lyra sa puso niya na may kakaiba na sa sakahang iyon. At habang unti-unting dumarating ang mga panganib mula sa sakim na minero at sa tusong magnanakaw, alam niyang may dalawang mahiwagang nilalang na handang tumulong sa kanya. Ang dalawang kuting na gintong tagapagbantay ng lupa. Kinabukasan, maagang gumising si Lyra. Sa kanyang puso, dama niya ang kakaibang lakas. Parang may nagbabantay sa kanya. Habang hawak ang karayom ng araro at inihahanda ang lupa para sa pagtatanim ng talong at sitaw, napapatingin siya sa ilalim ng punong mangga kung saan niya nakita ang dalawang mahiwagang kuting. Kung totoo man ang sinabi nila, bulong niya sa sarili. May kayamanang nakabaon dito sa lupang ito, pero bakit ako? At paano ko iyon makikita? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, lumapit si Aling Marta bitbit ang isang bayong ng buto ng ampalaya. Ano bang iniisip mo riyan, Hija? Parang malalim ang iniisip mo, tanong ng ina. Ngumiti si Lyra. Wala po, inay. Iniisip ko lang ang tamang ayos ng tanim para mas maayos ang tubo. Napakabuting bata talaga, ani Aling Marta habang pinapahid ang pawis sa noo ng anak. Walang ibang hangad kundi kabutihan sa lupaing iniwan ng ama mo. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng makakapal na kawayan, may matang naniniktik. Si Manding. Galit na galit siya kay Lyra at Aling Marta dahil ilang beses na siyang nahuling nagnanakaw ng mga gulay at itlog at palaging napapahiya sa harap ng ibang taga-baryo. Ngunit higit sa lahat, narinig niya ang usap-usapan sa bayan. May mga balitang baka may ginto raw sa sakahan ni na Aling Marta. At kung totoo nga ito, ayaw niyang mapunta ito sa kamay ng mag-inang iyon. Kapag ako ang nakakuha ng kayamanan, ako na ang magiging hari sa bayang ito, bulong ni Manding, sabay pakawala ng isang ngisi ng kasakiman. Samantala, habang nagpapahinga si Lyra sa ilalim ng puno, muling lumitaw ang dalawang mahiwagang kuting. Tahimik silang naupo sa harap niya. Di na siya nagulat. Tila ba sanay na siya sa kanilang biglaang pagdating. Lyra, wika ng kuting na gintong dilaw. May darating na panganib. May mga matang nakatitig sa iyo, puno ng inggit at kasakiman. Si Manding ba? Tanong ni Lyra. Tumango ang puting kuting na may gintong pilak. Oo, ngunit hindi lang siya. Sa kabila ng minahan, si Don Rogelio ay hindi titigil hanggat hindi niya naaagaw ang kayamanang itinago ng kalikasan sa lupaing ito. Maaari bang malaman ang tungkol sa ginto sa ilalim ng lupa? Tanong ni Lyra. Sumagot ang gintong kuting. Hindi basta-basta ito mahuhukay. Ang ginto sa ilalim ng sakahan ay hindi ordinaryong yaman. Isa itong bantay at biyaya ng kalikasan. Ibinibigay lamang sa taong marunong magtanong, maghintay at magbigay. Paano ko ito mahahanap? Tanong ni Lyra. Kapag sumapit ang tamang oras, ang lupa ay kusa mong maiintindihan. Ngunit sa ngayon, bantayan mo ang sakahan at alagaan mo ang purong hangarin ng iyong puso. Tumango si Lyra. Naiintindihan ko. Hindi ko hahayaang mapasakamay ng masama ang lupang ito. Bago muling maglaho ang mga kuting, iniwan nila si Lyra ng isang maliit na butil ng ginto, kasinlaki ng bigas. Itago mo ito. Kapag muling nagliwanag ito, nangangahulugang malapit na ang pagbabago. Kinagabihan, habang nagluluto si Aling Marta ng sinigang sa bayabas, narinig nila ang kakaibang sigaw ng manok sa kulungan. Tumakbo si Lyra sa likod ng bahay at nakita ang bakod na nabuksan. Nawawala ang isang manok. At sa putikan, may mga bakas ng paa ng tao, malaking paa. Si Manding na naman, sigaw ni Lyra. Ngunit bago siya makasigaw muli, naramdaman niyang parang may malamig na hangin sa paligid. Napatingin siya sa langit, may itim na uwak na dumaan sa ibabaw ng sakahan. Kasunod noon ay nakaramdam siya ng panlalamig ng katawan
at biglang sumakit ang balikat niya. Hindi ito ordinaryong sakit, parang may mabigat na enerhiyang dumaan sa kanyang katawan. Sa loob ng bahay, bigla ring sumakit ang dibdib ni Aling Marta. "Anak, parang may masamang espiritu," anas nito habang hawak ang kanyang puso. Sa madilim na gilid ng baryo, sa isang lumang bahay na puno ng talahib, nakaupo ang isang mambabarang, si Lusing, ang lihim na tagasunod ni Don Rogelio. Nakangisi ito habang sinusunog ang larawan ni Lira at isang tuyot baluktot na manika. "Umpisa pa lang ito, dalagang magsasaka, hindi mo pa ako kilala," bulong ni Lusing habang dinudurog ang bulong sa palad. Sa sakahan, sumilay ang dalawang kuting sa bubungan ng bahay ni Lira. Tahimik silang nagbantay habang sa loob, ang dalagang magsasaka ay unti-unting nakakaramdam ng kapangyarihang hindi niya paganap na nauunawaan. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw ay nagising na si Lira. Masakit pa rin ang balikat niya at si Aling Marta na may tila hindi maayos ang pakiramdam. Matamlay itong kumain at may lagnat. Bagamat walang iniindang malalang sakit ang kanyang ina noong nakaraang araw, parang bigla itong nanghina mula ng gabing nawalan sila ng manok at nakita ang itim na uwak. Habang pinapakain ni Lira ang mga manok, lumapit sa kanya ang isang matandang albularyo sa baryo, si Tatay Lino. Isang tahimik, ngunit mapagkakatiwalaang manggagamot ng mga taong baryo. May dala itong halamang gamot at sinigang na ugat ng tanglad at pandan. "Narinig ko ang masamang balita, Lira," wika ni Tatay Lino. "May gumalaw sa lakas ng kalikasan kagabi. May masamang espiritu sa paligid. Hindi ako nagkakamali, mambabarang ang gumagalaw." Nanlaki ang mata ni Lira. "Mambabarang po? Sino man kaya ang gumagawa nun?" "Hindi basta-basta iyan, anak. Kapag may ganitong klasing sakit na biglang sumusulpot sa isang masiglang tao, hindi natural yan. At ang mga uwak sa gabi, palatandaan iyan ng isang babaylan ng dilim." Napakunot noo si Lira. Naalala niya ang mga kuting ang kanilang babala. At si Don Rogelio. At ang biglaang pananakit ng katawan niya at ng kanyang ina. Isa lang ang naiisip niyang koneksyon. May nagbabarang nga sa kanila. Sa loob ng kanyang kwarto, habang binabantayan ng inang natutulog, biglang lumitaw sa bintana ang dalawang kuting. Tumalon ang gintong kuting papunta sa paanan ni Lira at ang puti na may umupo sa ibabaw ng aparador. Ang oras ng pagsubok ay nagsimula na, wika ng puting kuting. Ang mambabarang ay tagasunod ni Don Rogelio. Ang layunin nila ay palalain ang kahinaan ninyo upang mapilitang ibenta ang lupain. "Hindi ko sila papayagang manalo," sagot ni Lira, bagamat may takot ang kanyang tinig. "Pero paano ko sila lalabanan?" Sumagot ang gintong kuting, "May ituturo kaming dasal at lihim na ritual ng kalikasan, hindi upang umatake, kundi upang protektahan ang sarili at ang sakahan. Hindi lahat ng laban ay kailangang may armas. Ang puso mong busilak ay sapat na kung mapapalakas ng tamang kaalaman." Dito itinuro ng dalawang kuting kay Lira ang dasal ng liwanag ng lupa, isang sinaunang panalangin ng mga bantay kalikasan na may kakayahang lumaban sa dilim at mambabarang. Ibinulong ng kuting sa kanyang tainga ang mga salita sa matandang wika ng mga diwata. Paulit-ulit niyang binigkas, at sa tuwing inuusal niya ito, may liwanag na pumapaligid sa kanyang palad. Sa kabilang dako, sa loob ng engkantadong kubo ni Lusing, ang mambabarang ay nagulat. Habang nilalaruan niya ang manika na may hibla ng buhok ni Lira, biglang pumutok ang kandila na gamit niya sa ritual. Isang apoy na puti ang sumiklab sa harapan niya. "Imposible! May sumasagabal sa kulam ko? May liwanag na dumidikit sa batang iyon." Sa galit, pinukpok niya ang kanyang mesa at nagpakawala ng mas matinding ritual. Ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niyang lumalakas ang pag-iinit ng paligid. Napailing siya. Hindi ordinaryo ang batang iyan.
May gabay na makapangyarihan sa likod niya. Kinagabihan, habang nagdarasal si Lyra sa harap ng puno ng mangga, napansin niya ang muling pagliwanag ng ginintuang hibla ng balahibo na iniwan ng kuting. Nang hipuin niya ito, tila may boses na dumaan sa kanyang isip. Sa ilalim ng iyong paanan, nakahimlay ang unang bakas ng biyaya. Huwag mong hukayin gamit ang kasakiman. Hintayin ang pagsilang ng ilaw mula sa langit. Napatingala si Lyra. Malamig ang hangin, ngunit may kakaibang init ang buwan. Buong buwan. Sa paligid, tila may gumagalaw sa mga dahon. Ang mga pananim ay tila sumasabay sa pagbugso ng hangin. Ang buong sakahan ay tila nabubuhay. Kinabukasan, sa paglalakad niya sa dulo ng sakahan, may nadiskubre si Lyra na maliit na lagusan ng tubig na noon ay natuyot na, ngunit ngayon ay muling umaagos. Sa gitna ng lagusan, may munting bato na parang hugis puso at sa ilalim nito, tila may nakasulat. Lumuhod si Lyra at hinawi ang damo. Nang binasa niya ang sulat sa bato, nanlaki ang mata niya. Nakasulat sa sinaunang titik. Sa puso ng lupa, magsisimula ang pagbabago. Napatingin siya sa langit, sabay hawak sa kanyang dibdib. Ano ang tunay na papel ko sa lahat ng ito? Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, biglang sumulpot sa harapan niya si Manding, bit-bit ang itak. Huwag ka nang magkunwari, Lyra. Alam kong may tinatago kayong kayamanan dito. Isauli mo ang anumang ginto o kuting na may kapangyarihan kundi... Bago pa siya makatapos ng salita, biglang umihip ang malakas na hangin. Sa gitna ng hangin, lumitaw ang dalawang kuting at sa kanilang mga mata ay may apoy. Umalis ka, Manding. Boses ng gintong kuting. Hindi ka pa handa sa kapangyarihang nagbabantay sa lupaing ito. Napaatras si Manding. Sa takot, tumakbo ito palayo, naiwan ang kanyang itak sa lupa. Nang makabalik si Lyra sa kanilang kubo, may iniwan ng mga kuting sa pintuan isang maliit na sisidlang luwad na may laman na pulbos na ginto at dahon ng banaba. Gamitin mo ito kapag muling bumalik ang dilim, wika ng kuting. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sa sumunod na araw, habang payapang nagtatanim si Lyra ng mga binhi ng sitaw at talong sa tabi ng dating tuyot na sapa, hindi mawala sa isip niya ang mga nagdaang pangyayari, ang atake ng mambabarang, ang biglaang pagbuhos ng liwanag sa kanyang panalangin, ang pagtatangka ni Manding, at ang misteryosong sisidlang luwad na iniwan ng dalawang kuting sa kanilang pintuan. Habang binubuksan niya ito, amoy agad niya ang mabangong halimuyak ng banaba, at ang pulbos sa loob ay tila nagniningning na buhangin ng araw. Marahang tinapik ng kuting na puti ang sisidlan gamit ang kanyang buntot at nagsalita. Kapag dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, ihalo mo ito sa tubig mula sa dating tuyot na sapa. Iwisik mo ito sa paligid ng sakahan. Ang mga lihim ay lilitaw at ang mga mata ng kalikasan ay magbubukas. Napabuntong hininga si Lyra. Ibig niyong sabihin, malalaman ko na ang tunay na sikreto ng lupaing ito? Tumango ang gintong kuting. Oo, ngunit maging handa ka. Kapag nabuksan ang liwanag ng ginto, tiyak na aakitin nito ang mas malalakas pang kasamaan. Kinagabihan, ang buwan ay buong buo sa langit. Pumukaw ito ng kakaibang ningning sa paligid ng kabundukan. Ang mga dahon ng palay sa malayo ay tila nagsasayaw at ang hangin ay malamig, ngunit may dalang enerhiyang hindi maipaliwanag. Kinuha ni Lyra ang sisidlang luwad, ibinuhos sa isang palanggana at hinaluan ng malinaw na tubig mula sa muling umaagos na sapa. Ang tubig ay unti-unting naging ginto ang kulay at tila may alon na gumagalaw sa loob ng palanggana. Isang boses mula sa hangin ang narinig niya. Magtiwala ka sa lupa. Hindi ito kayamanan, kundi isang pananagutan. Nagsimula siyang magwisik ng tubig sa paligid ng palayan. Habang ginagawa ito,
ang lupa ay kumikislap. Sa bawat patak ng mahiwagang pulbos na humahalo sa lupa, may munting liwanag na tumataas mula sa lupa parang alitaptap, ngunit ginto ang liwanag. Sa ilalim ng punong mangga, isang lihim na marka ang unti-unting lumitaw, bilog na may 7 bituin. Napaluhod si Lyra. Ito na ba ang sinasabi ng mga kuting? Ito na ba ang simula ng pagbubunyag? Sa likod ng makakapal na kawayan, pinagmamasdan ni Don Rogelio at ng kanyang mambabarang na si Lusing ang kaganapan. Sa kanyang mga kamay ay may itim na mutya at may hawak siyang punit ng mapa. Huwag tayong magpaloko sa liwanag na yan, ani Don Rogelio. Iyan ang senyales na narito nga ang ginto. Hindi para sa kanila ito. Lahat ng lupaing may halaga akin dapat. Bibigyan mo na ba ako ng pahintulot na ipatawag ang mga anino? Tanong ni Lusing, habang pinipiga ang isang palaka sa kanyang palad at pinapausukan ng itim na insenso. Tumango si Don Rogelio. Gawin mo ang lahat, basta matakot sila. Kapag nalugmok sa takot ang dalagang iyon, kusa niyang isusuko ang lupain. Kinabukasan, gumising si Lyra sa tunog ng malalakas na kampana mula sa bayan. Habang papunta siya sa palengke upang magbenta ng kaunting ani, sinalubong siya ng usap-usapan. May 3 batang mangingisda ang nawawala sa ilog at ilang alagang hayop sa paligid ng baryo ay natagpo ang patay. May masamang espiritu raw sa bundok, sabi ng isang tindera. Baka bumalik ang alamat ng itim na anino. May nagsasabing nakita raw ang anino ng isang malaking ahas sa tabi ng sapa. Dagdag pa ng isang matanda. Napakagatlabi si Lyra. Alam niyang hindi ito ordinaryong mga pangyayari. Isa na namang babala ng kadiliman. Pagbalik niya sa sakahan, nadatnan niya ang 2 kuting sa kanyang kwarto. Napakahigpit ng tingin ng gintong kuting. Lyra, nagsimula na silang magpakawala ng takot. Ngunit ang iyong sakahan ay may proteksyon. Kailangan mo lamang manatiling tapat sa panata mo. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Lyra. Bukas ng gabi, sagot ng puting kuting. Balikan mo ang ilalim ng punong mangga. Ang liwanag ay magbubunyag ng unang piraso ng ginto ng lupa. Ngunit dapat kang mag-ingat. May magnanakaw sa gabi na susubok itong agawin. At nang dumating ang gabing iyon, habang natutulog si Aling Marta, lumabas si Lyra sa liwanag ng buwan. Hawak niya ang kanyang lampara, lumapit siya sa puno. Umupo siya sa tabi nito at muling binigkas ang panalangin ng kalikasan na itinuro ng mga kuting. Mula sa ilalim ng kanyang inuupuan, biglang nagbukas ang lupa at sa gitna ng liwanag ay isang ginintuang hugis itlog na bato ang umangat. Nang hawakan niya ito, biglang lumiwanag ang paligid. Sa loob ng bato, may nakaukit na. Ang kayamanang hindi hinangad, kundi natagpuan ng puso ay siyang tunay na ginto ng mundo. Ngunit bago pa niya ito maitago, isang malakas na hangin ang biglang umihip. At sa likod ng punong mangga, nakatayo si Manding. Hawak ang sibat at may kasamang 2 lalaking armado. Bitiwan mo ang batong yan, Lyra, banta ni Manding. Ngayon pa lang ibigay mo na. Alam naming yan ang hinahanap-hanap ni Don Rogelio. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa gitna ng malamig na hangin, nakatayo si Manding kasama ang 2 niyang kasabwat na kilala sa baryo bilang mga dating tauhan ni Don Rogelio. Ang mga lalaki ay may hawak na gulok at sako. Sa harapan nila, si Lyra ay hawak pa rin ang ginintuang bato, nanginginig sa kaba ngunit matatag ang tindig. Anong gagawin nyo? Tanong ni Lyra, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ito para sa inyo. Ngumisi si Manding. Ano ka ba, Lyra? Akala mo ikaw lang ang karapat-dapat sa kayamanang yan? Lahat tayo naghihirap dito, pero kayo ni Aling Marta, ayaw ibenta ang lupa nyo. Ang sabi ni Don Rogelio, kapag hindi nyo ibinigay sa kanya, kami na ang kukuha.
Magsumbong ka man sa mga barangay, wala kang laban. Hawak ka na ng gabi, dagdag ng isang lalaking kasamahan. Bago pa makalapit ang mga lalaki, biglang nagliwanag ang gintong bato sa kamay ni Lira. Tumirik ang liwanag sa langit at mula sa kawalan, lumundag ang dalawang mahiwagang kuting. Ang isa ay nagtalsikan ng liwanag na tila apoy, habang ang isa na may gumamit ng matinis na huni na tila tumutusok sa pandinig ng tatlong lalaki. "Ano to? Mga hayop lang to!" Sigaw ni Manding, ngunit unti-unting nanginginig ang kanyang katawan. Napaluhod ang isa niyang kasamahan habang ang isa na may biglang tumakbo palayo, tila nawawala sa sarili. Ang kuting na puti ay lumapit kay Manding at sa isang iglap, tumalon sa kanyang dibdib at tinamaan ito ng gintong liwanag. Sigaw ni Manding, sabay bagsak sa lupa. Nanginginig siya, namimilipit sa sakit. "Anong klaseng mga nilalang kayo?" Tumingin ang gintong kuting kay Lira. Ang kayamanang ito ay may sariling tagapagbantay. Hindi ito maaaring pagnasaan ng may pusong madilim. Kinabukasan, ginising si Lira ng huni ng mga ibon at ng pagtilaok ng natitirang mga manok. Ligtas na ang ginintuang bato at ang mga lalaking nagtangkang magnakaw ay hindi na muling bumalik. Ngunit sa baryo, kumalat ang balita si Manding ay natagpuang walang malay sa gilid ng sapa, nangingisay at may mga palad na parang sunog. Pinagbayaran na niya ang kanyang kasakiman, bulong ng isang matanda. Habang pinapakain ni Lira si Aling Marta ng mainit na sabaw, masaya siyang ngumiti. "Inay, huwag kayong mag-alala. May mga nagbabantay sa atin. Hindi tayo pababayaan ng lupa." Ngunit kahit ligtas na muli ang kanilang tahanan, alam ni Lira na hindi pa tapos ang banta. Sa dulo ng bayan, sa isang mataas na bahay na gawa sa semento at bakal, si Don Rogelio ay nakatanggap ng ulat mula kay Lusing. Nabigo si Manding, ani ng mambabarang. Pinrotektahan ng kalikasan ng lupa. Ang ginintuang bato ay buhay, may bantay at may kapangyarihan. Dumagundong ang kamao ni Don Rogelio sa mesa. "Hindi ako papayag na matalo ng isang dalagang magsasaka. Kung ang kalikasan ay nasa kanyang panig, kailangan kong palakasin ang dilim. Ipagpatawag mo ang tatlong itim na anino sa kabundukan." Nagulat si Lusing. "Ngunit, Don Rogelio, delikado yon. Wala nang nakakatawag sa kanila mula pa noong panahon ng mga Kastila." "Wala akong pakialam," singhal ng Don. "Kung kailangang gumamit ng matandang mahika negra para makuha ang lupaing iyon, gagawin ko." Sa kabilang banda, si Lira ay tahimik na pinagmamasdan ng gintong bato. Ilang saglit pa, biglang lumitaw ang ukit sa ibabaw nito. Isang mapa na tila papunta sa mas malalim na bahagi ng lupa. Ang mga linya ay gumuhit pa ilalim, patungong pinakamalalim na bahagi ng sakahan. Napatingin siya sa mga kuting. "May mas malaki pang ginto sa ilalim?" Sumagot ang kuting na puti. "Oo, Lira, ang nakita mo ay paalala lang. Ang tunay na kayamanan ay hindi lang yaman ng lupa kundi yaman ng pagkatao. Ngunit ang susunod mong hakbang ay mapanganib. Sa ilalim ng lupang ito, may nakatagong sikreto na magpapasya kung ikaw ay karapat-dapat o hindi." Tumango si Lira kahit may kaba. "Handa ako para sa lupa ng ama ko, para sa mga taong katulad namin." Makalipas ang ilang araw mula sa pagtatangkang pagnanakaw ni Manding at ng kanyang mga kasabwat, muling naging payapa ang sakahan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, si Lira ay batid na ito'y panandalian lamang. Sa bawat gabi na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang panaginip, tila siya'y hinihila pababa sa kailaliman ng lupa, tinatawag ng isang matandang boses. Sa gabing iyon, habang siya'y nakaupo sa ilalim ng punong mangga at pinagmamasdan ang gintong bato, muling lumitaw ang dalawang mahiwagang kuting. "Lira,
wika ng gintong kuting. Dumating na ang oras upang buksan ang daan patungo sa ilalim ng lupa. Sa ilalim, naroon ang pinakamalaking kayamanang likha ng kalikasan. Ngunit bago mo ito makita, kailangan mong dumaan sa 3 pagsubok. 3 pagsubok? Tanong ni Lyra. Oo, sagot ng kuting na puti. Ito ay upang masukat ang iyong puso kung ikaw ba'y sakim, tuwag, o tunay na tagapangalaga. Sa parehong sandali, nagliwanag ang bato at sa lupa sa tabi ng puno ay may pabilog na puwang na unti-unting bumuka. Sa loob nito, may hagdang gawa sa ugat, bato at gintong hibla. Ang kuting ay lumundag papasok. Halika na, ang liwanag ay nasa loob ng dilim. Hindi inaasahan ni Lyra ang matatagpuan niya sa ilalim ng lupa. Ang kinaroroonan ay tila kuweba ngunit hindi madilim. Sa halip, ang mga pader ay may sariling nagliliwanag na alon ng ginto at sa gitna ng silid ay may lumulutang na bola ng liwanag na tila puso ng lupa. Anong lugar ito? Tanong niya. Ito ang puso ng likas na ginto, sagot ng kuting. Ngunit bago mo ito makuha, kailangan mong harapin ang unang pagsubok, ang tukso ng kasakiman. Biglang umangat ang lupa sa gilid ng kuweba. Lumitaw ang isang bulwagan ng kayamanan, mga gintong alahas, perlas at sako-sakong salapi. Sa gitna nito ay lumitaw ang imahe ng kanyang ina, si Aling Marta, mahina at may sakit, nakahiga sa banig. Lyra, anak, kung kukunin mo lang ang ginto, maililigtas mo ako. Napatigil si Lyra. Nanginginig ang kanyang kamay. Totoo, kailangan nila ng pera. Magiging madali ang lahat kung... Ngunit biglang sumulpot ang puting kuting at bumulong sa kanyang tainga. Ang tunay na pagsubok ay hindi ang pagkuha ng kayamanan, kundi ang pagtanggi rito kung hindi ito nararapat. Napapikit si Lyra. Nilapitan niya ang imahe ng kayamanan at pinagpag ang alikabok sa kanyang puso. Hindi ko kailangan ng kayamanang hindi para sa akin. Hindi ito ang layunin ko. Biglang naglaho ang bulwagan ng ginto. Sa halip, nagningning ang bola ng liwanag sa gitna. Tanda na lumusot siya sa unang pagsubok. Habang si Lyra ay nasa ilalim ng lupa, si Don Rogelio naman ay abala sa pagtawag sa 3 itim na anino, sina Calbran, Saluyo at Itongo, 3 espiritong mambabarang na isinumpa at ikinulong ng mga ninuno noong panahon pa ng mga Kastila. Sa tulong ni Lusing, isang sinaunang ritual ang isinagawa gamit ang dugo ng itim na tandang at usok ng uling mula sa kasumpa-sumpang ugat ng balete. Nagdilim ang paligid at mula sa altar ay lumitaw ang 3 aninong hugis tao ngunit walang muka. Ang kanilang katawan ay parang usok at abo. Anong kailangan mo, Don Rogelio? Tanong ni Calbran. Ibig kong angkinin ang lupa ng dalagang iyon. Hatiin niyo ang liwanag sa lupa. Pasukin ang kanyang panaginip. Sirain ang kanyang loob. Utos ng Don. Sumang-ayon ang mga anino. Ngunit ang kapalit, kalahati ng iyong kaluluwa. Tumango si Don Rogelio. Gawin niyo na. Hindi ko na kailangan ng puso kung may ginto ako sa kamay. Sa pangalawang silid sa ilalim ng lupa, si Lyra ay hinarap ng ang pagsubok ng takot. Napalibutan siya ng dilim at narinig ang tinig ng mga taong dati nanlait sa kanila. Walang mararating ang tulad niyong mahirap. Huwag kang mangarap, Lyra. Palayan lang ang alam niyo. Kasabay nito, lumitaw ang mga imahe ng pagkabigo na susunog na sakahan. Umiiyak ang kanyang ina, nawawala ang mga kuting, at ang buong baryo ay nilalamon ng minahan. Pero hindi na siya umiyak. Sa halip, sumigaw siya. Hindi ako natatakot, hindi kayamanan ang habol ko, kundi katarungan. Ang lupa naming ito ay may puso, at hindi ninyo yan makukuha. Sa kanyang sigaw, naglaho ang lahat ng dilim, at nagbalik ang liwanag. Tagumpay siyang lumusot sa pangalawang pagsubok. Ngunit sa mismong oras na iyon, bumagsak ang lupa sa ibabaw ng kuweba.
ang tatlong itim na anino ay sinimulan na ang paglusob. Umuuga ang mundo. Ang pader ng kuweba ay unti-unting bumibigay. Napasigaw ang gintong kuting. Lira, kailangan mong matapos ang huling pagsubok, ang pagsubok ng sakripisyo bago makapasok ang dilim. Tumayo si Lira, hawak ang gintong bato habang lumalapit ang tunog ng mga yapak ng anino. Ano ang kailangang isakripisyo? Sumagot ang kuting, mahina ang boses. Ang ginto, kailangan mong ialay ang kayamanan ng lupa upang iligtas ang iyong ina at ang baryo. Napaluhod si Lira. Pumikit, at sa buong lakas ng loob at pag-ibig sa kanyang lupa at ina, ibinaon niya ang gintong bato pabalik sa lupa habang binibigkas ang panalangin ng kalikasan. Sa ngalan ng liwanag ng lupa at ng pusong hindi sakim, tanggapin niyo ang alay, itakwil ang dilim, iligtas ang inosente. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa gitna ng kuweba at ang tatlong itim na anino ay tinangay ng apoy mula sa kalikasan. Umaling-aungaw ang kanilang sigaw at ang katawan nilang anino ay napunit-punit hanggang maglaho sa abo. Sa labas, si Don Rogelio ay napasigaw sa sakit, hawak ang dibdib habang si Lusing ay nawalan ng malay. Naglaho ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Pag-ahon ni Lira mula sa kuweba, nakita niya ang buong sakahan, mas luntian, mas malago, at puno ng mga ibon at bulaklak. Si Aling Marta ay muling nakabangon, malakas na ang katawan. At sa gitna ng palayan, may tumutubong gintong bulaklak sa gisag ng biyayang hindi materyal, kundi likas. Lumapit sa kanya ang dalawang kuting. Hindi na nila kailangang magsalita. Alam na ni Lira, tagumpay siyang naging tagapag-ingat ng gintong lupa. Mula nang may sakripisyo ni Lira ang gintong bato at mapuksa ang tatlong itim na anino, nagbago ang sakahan. Ang lupa'y tila mas masigla, ang mga tanim ay mabilis lumago, at sa gitna ng palayan, tumubo ang isang mahiwagang gintong bulaklak na may hugis bituin. Tuwing sisikat ang araw, ang bulaklak ay bumubukas, at ang mga gintong talulot nito ay naglalabas ng munting liwanag na dumadampi sa mga pananim, kaya tila pinapalago ito ng higit sa natural. Maraming taga-baryo ang nagtaka sa biglang pag-unlad ng sakahan ni Lira at Aling Marta. Ngunit sa halip na magmayabang, ibinahagi ni Lira ang mga ani sa mga nangangailangan. Pati mga gulay at prutas mula sa kanyang lupa ay inihahatid niya sa mga may sakit at matanda. Muli siyang kinausap ng mga mahiwagang kuting. Sa pagbibigay mo ng yaman ng walang hinihinging kapalit, Lira, mas pinapalalim mo ang ugat ng biyaya sa lupa. Ang gintong bulaklak na iyan, dagdag ng kuting na puti, ay tagapamagitan ng tao at kalikasan. Habang dalisay ang iyong hangarin, magbubunga ito ng masaganang biyaya hindi lang sa iyo, kundi sa buong komunidad. Ngunit sa kabilang dako ng bayan, si Don Rogelio ay hindi matahimik. Matapos ang kabiguan ng kanyang ritual at ang pagkawala ng kalahati ng kanyang kaluluwa, naging sakitin at parang baliw ang dating makapangyarihang may-ari ng minahan. Ngunit sa kanyang galit, nananatili pa rin ang isang bagay, ang kanyang matinding pagnanasa sa lupang kay Lira. Aagawin ko pa rin yon, anya habang sumisigaw sa kanyang silid kahit nag-iisa. Tumayo si Don Rogelio kahit hirap sa paghinga. Tinawag niya si Lusing na kahit nanghihina pa ay pilit bumangon. May isa pa tayong paraan. Hindi mo pa ibinubukas ang huling itim na kasulatan. Ang itim na lihim na pag-aalipusta na ipinagbabawal gamitin maliban sa pinakamatinding layunin. Nanginig si Lusing. Don, kapag ginamit mo yon, masisira na ang balanse ng kalikasan. Baka pati kaluluwa mo ay hindi na bumalik. Pero hindi na nakikinig si Don Rogelio. Wala na akong kaluluwa. Ang mahalaga, mapasa akin ang lupa. Gusto kong mamatay ang gintong bulaklak.
Kinagabihan, habang nagpapahinga si Lyra, biglang kumulog ng malakas kahit walang ulap sa langit. Ang hangin ay lumamig at ang mga ibon ay nagliparan palayo mula sa palayan. Tumakbo si Lyra sa gitna ng bukid at nakita ang gintong bulaklak nanginginig. Nangingitim ang mga dulo ng talulot nito. Mula sa di kalayuan, isang itim na usok ang unti-unting lumalapit. At mula sa loob nito, may hugis babaeng nilalang na may mata ng apoy at boses ng yelo. Ako si Sinaraya, ang isinumpang diwata ng kasakiman. Tinawag ako ni Rogelio at ako'y babawi ng ginintuang biyayang hindi sa kanya. Hinakbang ni Lyra ang lupa. Hawak niya ang dahon ng banaba at ang nalalabing pulbos na ibinigay ng mga kuting. Hindi ka makakapasok dito, Sinaraya. Ang lupaing ito ay may pusong pinagpala. Hindi mo ito kayang sakupin. Ngunit lumapit palalo ang dilim. Tumakbo ang apoy palibot sa paligid ng sakahan. Tinutupok ang mga tanim. Biglang sumulpot ang dalawang kuting at tumalon sa gitna ng apoy, nagbigay ng gintong kalasag na bumalot sa katawan ni Lyra. Sa huling sandali, habang pinapaligiran ng apoy at usok ng kasamaan ang buong bukid, pinikit ni Lyra ang mga mata at binigkas ang panalangin ng kalikasan na muling itinuro ng mga kuting sa kanyang isipan. Sa ngalan ng liwanag ng lupa at ng puso ng busilak, ako'y humihingi ng lakas. Sa hangin, tubig, lupa at apoy, magsama-sama upang itaboy ang kasamaan. Mula sa kalangitan, bumaba ang gintong sinag ng buwan, tumama sa gintong bulaklak at sa katawan ni Lyra. Biglang sumabog ang liwanag parang isang alon ng enerhiya. Nawala ang itim na usok. Natunaw si Sinaraya sa sariling apoy. At sa mismong oras na iyon, huminto ang pagtibok ng puso ni Don Rogelio. Nahulog siya sa sahig ng kanyang mansyon patay. Sa labas, ang minahan ay nagkaroon ng matinding pagguho at lumabas mula sa ilalim ng lupa ang itim na usok na tila isinuka ng mismong kalikasan. Wala nang naiwan sa kanyang imperyo. Kinabukasan, ang buong baryo ay nagtaka kung paanong ang sakahan ni Lyra ay tila hindi naapektuhan ng malakas na kidlat at apoy sa gabi. Sa halip, mas lalo pa itong naging luntian at ang gintong bulaklak ay naglabas ng bagong usbong. Lumapit si Tatay Lino, ang matandang albularyo, at lumuhod sa harap ng halaman. Ito na ba ang bagong simula? Tanong niya kay Lyra. Ngumiti si Lyra. Hindi ito tungkol sa simula o wakas. Ito'y paalala na ang kalikasan ay may gantimpala sa mga taong marunong magmahal at magsakripisyo. Makalipas ang ilang linggo mula sa pagkatalo ng kasamaan at pagguho ng minahan ni Don Rogelio, unti-unting bumalik ang sigla sa buong baryo. Ang mga taong dating takot lumapit sa sakahan ni Lyra ay ngayon ay humahanga at nagpapasalamat hindi lang dahil sa masaganang ani, kundi sa kabutihang loob na walang kapalit. Ang gintong bulaklak sa gitna ng sakahan ay tuluyan ng namulaklak ng lubos. Ang mga talulot nito ay tila sinag ng araw, at sa tuwing hihip ang hangin, ito'y lumalabas ng mumunting mga butil ng liwanag na bumabagsak sa mga pananim, dahilan ng mas mabilis at mas masustansyang paglago ng mga ito. Hindi lamang tanim ang pinagpala ng bulaklak, nagsimulang magpagaling ng karamdaman ang mga prutas at dahong inani mula sa sakahan ni Lyra. Ang mga may ubo, rayuma at maging mga sanggol na dati may sakit sa balat ay gumaling matapos kumain ng mga gulay at prutas mula sa kanilang sakahan. Maging ang mga matandang dati hindi makalakad ay nakapagsimulang muli ng banayad na hakbang. Hindi ito ordinaryong sakahan, ani ni Tatay Lino sa mga tao. Ito ay banal na biyaya at si Lyra ay hindi basta magsasaka tagapag-ingat siya ng biyayang ito. Isang umagang malamig ngunit maliwanag, habang dinidiligan ni Lyra ang mga tanim, lumapit ang dalawang mahiwagang kuting. Ngunit ngayon,
Ang kuting na ginto ay may pakpak ng liwanag at ang puti na may tila nagliliwanag ang buong katawan. Lira, wika ng kuting na puti, natupad mo na ang iyong layunin. Sa pamamagitan ng kabutihan mo, sakripisyo at malasakit, muling nabuhay ang biyaya ng kalikasan. Ngunit kami hanggang dito na lamang, dagdag ng kuting na ginto. Ang ginto ng lupa ay hindi kayamanan ng tao, ito ay tagong yaman ng sangkatauhan. Ngayon, ikaw na ang ganap na tagapangalaga. Napaluha si Lira. Lumuhod siya sa harapan ng mga kuting. Salamat sa lahat ng itinuro ninyo, sa pagbabantay sa amin. Hindi ko ito malilimutan. Ngumiti ang mga kuting, at sa isang iglap, lumipad sila patungo sa langit, na tila mga bituin sa gitna ng araw. Lumipas ang mga taon. Si Lira ay nakilala na hindi lamang bilang dalagang magsasaka, kundi bilang tagapangalaga ng gintong sakahan. Ang mga bata sa baryo ay pinupuntahan siya upang turuan ng tamang pagtatanim, pagmamalasakit sa kalikasan, at pagbabahagi sa kapwa. Hindi siya yumaman sa anyo ng mansyon o salapi, ngunit ang pangalan niya ay naging alamat sa kabundukan. Wala na ang mga ganid, wala na ang mambabarang, at ang dating sakahan na tinangka nilang agawin ay ngayoy lihim na paraiso ng kabutihan. Sa gitna ng palayan, ang gintong bulaklak ay patuloy na namumulaklak hindi para sa pagyaman, kundi para sa buhay, pagmamahal at pagkakaisa. At sa tuwing sasapit ang gabi ng buong buwan, sinasabing may dalawang kuting na lumilitaw sa dulo ng sakahan, nagbabantay, nagmamasid at ngumingiti sa isang dalagang tumupad sa kanyang tadhana. Waka